Lola, aalis na po ba kayo? Tanong ni Argus. Oo, Apo. Kumain ka na dyan at ako ay magbebenta na muna sa palengke, saad ni Linda. Si Argus, isang binata na nawali sa kanyang mga magulang noong siya ay 9 na taong gulang dahil sa isang malaking sunog na nangyari sa kanilang baryo. Si Aling Linda ang matandang babae na kumukop sa kanya at naging pangalawang ina niya. Dahil masyado pa siyang bata noon, ay hindi na niya maalala masyado ang itsura ng kanyang ina. Ngunit alam ni Argus sa kanyang puso na oras na makapagtapos siya ay sisimulan na niyang hanapin ang kanyang ina. Labis ang pagpapasalamat niya kay Aling Linda sa pagpapalaki sa kanya, ngunit nais rin niya na muling makapiling ang kanyang tunay na mga magulang. Hinatid ni Argus sa sakay ng tricycle si Aling Linda at dumiretso na umuwi upang tapusin ng kanyang mga takdang aralin. Ngunit bago pa man siya makauwi, ay hinarang ni Franz ang kanyang daanan at sinimulan siya asarin. Halimaw! 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 Pangaasar na saad ni Franz. Dahil sa sunog noong bata pa si Margus, nasunog ang kalahating parte ng kanyang mukha. Iyon ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakatakas sa mga panlalait sa kanya ng mga tao. At si Franz ang isa sa mga taong hindi siya tinitigilan laitin. Hindi mo ba ako titigilan, Franz? Hanggang ngayon ba naman na matatanda na tayo, ay lalaitin mo pa rin ako? Wala ka na ba talaga magawa matino sa buhay mo? Kaya palagi mo na lang kung inaasar tuwing magkikita tayo. Inis na saad ni Argus sa kanya sapagkat malapit na sila mag-18, ngunit patuloy pa rin ang palalait sa kanya ng binata. Ngumisi si Franz at sinabi, kung ako ay may ganyang mukha katulad sa'yo, baka magtatago na lang ako sa bahay namin. Kasi kahit sarili ko ay kakatukutan ko, kaya kung ako sa'yo, mas mabuti pa na huwag ka na lumabas. Hindi maganda may naglalakad na mukhang halimaw dito sa baryo natin. Kinuyom na lamang ni Argus ang kanyang mga palad at huminga ng malalim. Nagsimula na siya maglakad papalayo kay Franz sapagkat ayaw na niya pakinggan pa ang mga sasabihin ng binata dahil alam niya na baka mas lalo lamang siya masaktan sa mga sinasabi nito. Tama yan! Magtago kang halimaw ka! Saad ni Franz, tsaka tumawa ng malakas. Tinakpan na lamang ni Argus ang kanyang mga tenga hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung kailan siya titigilan ng mga tao kakatawag sa kanya bilang halimaw dahil lamang sa malaking peklat sa kanyang muka. Napaiyak na lamang si Argus sa sulok ng kanilang bahay dahil labis siyang nasasaktan sa panlalait ng mga tao sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Argus at tinapos sa lamang niya ang kanyang mga kailangan tapusin para sa kanyang pag-aaral. Nagsumikap si Argus at nakamit niya ang unang karangalan. Sa kabila ng palalait sa kanya ng mga tao, ay hindi iyon naapektuhan ng kanyang pag-aaral dahil alam niya na iyon na lamang ang maisusukli niya sa taong nagpalaki sa kanya at tumuring sa kanya bilang tunay na apo. Sobra siya nagpapasalamat kay Aling Linda sa pag-aalaga nito sa kanya, kaya nagpursige siyang mabuti at nag-aral ng mabuti. Habang papauwi na si Argus galing sa palengke kasi inutusan siya ni Aling Linda ay may humarang sa kanyang dadaanan. Mayabang ka na sa lagayan na yan? Kasi nakapagtapos ka ng senior high school? Tanong ni Franz sa kanya habang nakangisi. Ano bang problema mo, Franz? Nananahimik ako rito. Paraanin mo na ako. Pakiusap ni Argus sa kanya. Ayaw ko ng gulo. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo na matandang yun. At sobrang gaan ng loob niya sa'yo. Tignan mo nga itsura mo sa salamin. Mukha kang halimaw. Please lang, Franz. Hindi ko gusto makipagtalo sa'yo. Ayaw ko ng gulo. Sana naman tigilan mo na ako laitin. At bakit ako titigil tawagin kang halimaw kung totoo naman ang sinasabi ko? Tanong ni Franz. Magsasalita na sana si Argus, ngunit tinawag ni Franz ang kanyang mga kaibigan kaya nabaling ang atensyon niya.
kaya umalis na si Argus bago pa man lumala ang kanilang usapan ni Franz. Hindi na kinakaya pa ni Argus ang panlalait sa kanya ni Franz, ngunit hindi naman niya ito nais pa na patulan dahil alam niya na lalo lamang lalaki ang gulo at masyado na siyang matanda pa para pansinin pa ang ganoong ka-childish na sinasabi ni Franz sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula na magtrabaho si Argus habang nag-aaral siya sa kolehiyo. Dahil alam niya na nahihirapan na ang kanyang lola na magtrabaho sa palengke at gusto niya makatulong. Isang araw, isang hindi inaasahan na bisita ang dumating sa kanilang tahanan. Isang magarbong sasakyan ang dumating sa isang pamilyar na ginang ang lumabas sa sasakyan. Nalaman ni Argus na hinahanap pala ng babae ang kanyang nawawalang anak na nawari sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Nabigla na lamang si Argus nang yakapin siya ng babae at tawagin siya nitong anak. Doon napagtanto ni Argus na iyon ang kanyang ina, kaya agad naman niya itong niyakap pabalik. Kaya pala pamilyar kay Argus ang kanyang muka dahil siya ang matagal niyang hinahanap na magulang. Pagkatapos ng eksena niyon sa labas sa kanilang bahay, pinatuloy ni Argus ang kanyang ina sa loob ng kanilang munting tahanan at ipinakilala ang kanyang lola na kumupkop sa kanya noong mga panahon na hindi niya alam ang kanyang gagawin at pupuntahan. Ikinuwento ni Aling Linda sa kanyang ina kung gaano kasipag si Argus sa pag-aaral at kung gaano kamasanurin na binata. Pagkatapos ang kanilang mahigit na 1 oras sa pagkukwentuhan, ay sinabi ng ina ni Argus ang kanyang sadya doon. Nais na niya kunin si Argus upang tumira kasama niya. Naging emosyonal naman si Argus dahil napamahal na rin siya kay Aling Linda at tinuturing niya ito na parang pangalawang magulang. Inalok ng kanyang ina na tumira si Aling Linda sa kanila pero tumanggi ang matanda kaya hindi na nila ito pinilit pa. Nakiusap si Argus kung pwede na bukas na lang siya sunduin ng kanyang ina dahil nais niya makapiling sa Aling Linda sa huling pagkakataon. Pumayag ang kanyang ina at labis na nagpasalamat kay Linda bago tuluyan na umalis. Halos maiyak na si Argus dahil bihira na niyan makakasama ang tinuturing niyang ina. Ipinagluto at niligpit ni Argus ang buong bahay nila. Mabilis lumipas ang gabi at kinaumagahan ay maagang sinundo ng kotse si Argus. Tuluyan na siya nagpaalam sa umampun sa kanya. Laking gulat niya na dumating siya sa mansyon na tinitirhan ng kanyang ina. Hindi niya labis maisip kung gaano naging kayaman ang kanyang ina nitong mga nakalipas sa taon. Nang makita na niya ang kanyang ina, ay agad niya itong niyakap. Naikwento ng kanyang ina kung ano ang mga nangyari sa kanya nitong mga nakalipas sa taon at kung paano niya pinahanap si Argus sa loob ng ilang taon. Alam ko na hindi magiging madali ang pag-adjust mo dito, lalo na at ilang taon ka nawalis sa akin. Pero sisiguraduhin ko na babawi ako sa iyo bilang nanay mo. Saad ng kanyang ina at niyakap na mahigpit si Argus. Napangiti na lamang si Argus at niyakap pabalik ang kanyang ina. Sa mga lumipas sa linggo ay kinausap si Argus ang kanyang ina kung nais ba niya ipatanggal ang kanyang peklat sa muka. Nang marinig ni Argus na maaari mawala ang peklat sa kanyang muka, ay agad siyang pumayag. Kaya sumunod na linggo ay nag-undergo siya ng operasyon kosmetiko at matapos sa ilang linggo ay tuluyan na naghilom ang sugat sa kanyang muka. Nakita niya kung gaano kakinis ang kanyang muka at kung gaano siya kagwapo nang nawala ang peklat. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at niyakap na mahigpit ang kanyang ina at labis ang kanyang pasasalamat rito. Lumaki siya na tinatawag ng iba't ibang pangalan dahil lamang sa peklat sa kanyang muka. Ngayon na tuluyan na iyong nawala ay unti-unti na bumabalik ang kanyang self-confidence. Sa mga sumunod na mga buwan ay dinadalaw ni Argus si Aling Linda upang kamustahin siya
at tulungan sa ibang gawain. Nagdadala rin siya ng mga pagkain nito. Nais niya sana na sumama na siya at tumira sa mansyon kasama ang kanyang ina. Ngunit lagi siyang tinatanggihan ni Linda. Kaya nagpasya na lamang siya na dalaw-dalawin ang matanda. Lalo na alam niya na matanda na si Aling Linda at mahirap na mag-isa siya. Nandito na naman pala ang halimaw! Pangaasar ni Franz sa kanya. Lumingon si Argus upang tignan si Franz. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ba talaga ako titigilan? Baka sa mukha ni Franz ang gulat na makita niya na nawala na ang malaking peklat sa mukha ni Argus. Hindi niya labis maintindihan kung bakit hindi na mukhang halimaw ang taong kinasusuklaman niya. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit mukhang gulat na gulat ka? Kahit na mukha ka pa ring halimaw, kahit na anong gawin mo, hindi mababago ng kahit anong gawin mo itsura mo noon. Nakatatak na yung mukha mo sa mga utak ng mga tao. At mamamatay ka ng kilala ka nila bilang halimaw na may malaking peklat sa mukha. Alam mo, sa totoo lang, ayaw na kitang patulan pa, Franz. Pero sumusobra ka na eh. Pero dahil mabait ako at wala akong panahon na makipagtalo sa'yo, hindi na lang kita papansinin. Saad ni Argus at dumiretso na sa kanyang kotse at nagmaneho papalayo. Hinayaan na lamang niya roon si Franz. Hindi niya labis maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay kinasusuklaman pa rin siya na binata. Hindi niya maunawaan kung saan nanggaling ang galit ito sa kanya. Sa mga lumipas sa buwan ay naging busy si Argus sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pero hindi niya nakakalimutan na padalhan ng pagkain linggo-linggo si Aling Linda. At ang kanyang ina ay minsan personal na dinadalaw ang matanda. Lumipas ang ilang taon at tuluyan na nakapagtapos ng kolehiyo si Argus at nagsimula na magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ina. Labis ang kanyang pasasalamat sa kanyang ina dahil nakapagtapos siya sa kursong nais niya. Hindi siya naghirap na mag-aral dahil nakita na muli sila ng kanyang ina. Ang magulang na kanyang inaasam ay bumawi sa kanya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Isang araw, nagpa siya si Argus sa bumalik sa baryo na kanyang kinalakihan upang magbigay na kaunting tulong sa mga mamamayan doon. Bumalik siya roon sa baryo bilang bagong lalaki. Taglay ang bagong pagkatao at ang sakses sa kanyang pinaghirapan ng ilang taon. Samantalang nabalitaan niya na ang buhay ni Franz ay mas lalong naging mahirap. Hindi siya nakapag-aral at naging tambay na lamang siya. Doon lang din niya nalaman kung bakit labis ang galit ni Franz sa kanya. Dahil ang totoo palang dahilan noon ay nainggit si Franz sa kanya dahil nakapag-aral siya at maganda ang takbo ng kanyang buhay. Kaya labis na lamang ang galit ni Franz sa kanya dahil ang buhay na nais niya ay nararanasan ni Argus. Habang nagbibigay ng tulong sila Argus, ay napansin niya na nasa isang gilid lamang si Franz, kaya lumapit siya dito upang magbigay ng tulong. Lumingon si Franz sa kanya at itinabig ang inaabot ni Argus at sinabi, "Hindi ako tumatanggap ng tulong sa katulad mong mapapanggap." Aalis na sana si Franz, ngunit bago siya umalis ay may ibinulong si Argus sa kanya. "Ang peklat ko ay wala na sa aking mukha, ngunit nasa puso mo na." Pagkatapos noon ay pinulot ni Argus ang relief goods at ibinigay sa ibang tao na nakapila na nanghihingi ng kanyang tulong. Hinayaan na lamang ni Argus na umalis si Franz at nagpatuloy siya mag-abot ng tulong sa mga tao. Labis ang pasasalamat nila sa kanya dahil sa kanyang pagbibigay ng mga ayuda. Pagkatapos ng mahabang araw ay natapos na rin ang pagbibigay ng ayuda ni Argus. Napagdesisyonan ni Argus sa sikretong bigyan ng scholarship si Franz upang makapag-aral siya sa kolehiyo. Hindi man naging maganda ang pakikitungo ng binata sa kanya, pero nais niya na makatulong sa paraan na alam niya, hindi na siya nagpakilala pa kay Franz.
Tumulong si Argus sa mga taong lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong. Labis ang pasasalamat ng tao sa kanya. Gusto lamang niya gumanti ng tulong dahil siya rin ay minsan napunta sa sitwasyon kung kailan walang-wala siyang pera. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan!